Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Yan, mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ngayon po ay huli na po ng midweek service po sa buwan ng March. Yan, hallelujah. Pinamagatan po natin na moving forward with faith. Hallelujah. Grabe po na ang pagpapala ng Panginoon sa buwan ng March. Sino po ang na-bless dyan, na binigyan ng pagpapala ng Panginoon na kahit may pandemic, na kahit may problema, patuloy pa rin tayo naglilingkod sa Panginoon. Hallelujah. Kahit may problema man tayo na dumadating sa ating buhay, patuloy pa rin tayo magpasalamat sa Panginoon. Hallelujah. Dahil ang Panginoon, tandaan natin ng Panginoon, kapatid, laging nandiyan, lagi kang yayakapin, lagi siyang nagpapaalala sa atin. Basta kapatid, magpatuloy lang tayo sa pananampalataya natin sa Panginoon. Huwag tayong mawalan ng pag-asa dahil ng mga pangako ng Diyos at ng kanyang salita, laging nandiyan. Lahat ng mga katanungan natin sa buhay, nasa Bible lang po ang kasagutan. Hallelujah. Kaya kapatid, ngayon, manalangin po tayo at tingin natin yung presensya ng Panginoon. Hallelujah. Lord, salamat po Lord God, na maraming Lord God Jesus. Dahil sa buwan ng March to Lord God, na magtatapos na po Lord God Jesus. Salamat po Ama dahil hindi niyo po kami pinabayaan. Salamat po dahil patuloy ka Lord God na naghahari sa aming buhay Lord God Jesus. Lord, salamat Ama sa blessing na natatanggap namin sa araw-araw Lord God Jesus. Sa pagpuprotekta Lord God ng mundong ito Lord God Jesus, sa pag-shield Lord God Jesus. Tunay nga Ama, ang pag-ibig mo ay napakalawak. Kumbaga Lord, hindi nasusukat kasing lawak po ng dagat Lord God Jesus. Napakabuti mo Lord God Jesus. Lord, patawarin niyo rin po kami sa mga nagawa naming kasalanan, sinasadya man po Lord God o hindi Lord. Linisin niyo po kami Lord God Jesus, maging karapat-dapat po kami sa inyong harapan Lord God Jesus. Salamat po Ama, tunay nga Ama, kapag wala ka sa buhay namin Lord, hindi po namin alam kung anong gagawin namin Lord God Jesus. Kaya narito kami Lord, nagpapakumbaba, nagsusumamo Lord God, na magpupuri sa iyo Lord God Jesus. Kaya kapatid, damhin natin yung presensya ng Panginoon, ilapit natin ang puso natin sa Panginoon, at itong kakantahin natin sa araw na to, damhin natin yung bawat mensahe, hindi lang po tayo kakanta, damhin natin yung message na sinasabi ng Panginoon sa atin. Hallelujah. Lord, po, maraming salamat po. Thank you, Lord Jesus. Sa'yo ay pumili.
puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Na ikaw ay mamasdan, magkaniikaan, sa'yo ay puminsan. Yes, Jesus. Ang buhay ko'y maging banal mo, Lord, tunay na Ama, Lord God. Napakabuti mo, Lord God. Dahil mo yan ang wala hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Yes, Jesus. Maging dapating mo na ikaw ay mamasdan, magkaniikaan, sa'yo ay umisa. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklug ka ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo. Hallelujah. Yes, Lord. Good Spirit in this place, O God. Lord, kumilos ka, Lord, sa bawat isa sa amin, Lord God. Hipuin mo, Lord God, ang bawat puso namin, Lord God, Jesus. Hallelujah. Daluyan lang walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Minsan pa, hallelujah, loobin mo ang buhay ko'y maging, yes, Lord. Tuklog ka ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan lang walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Lord Jesus, yes, Lord. Hallelujah. Tunay na Ama, hindi ka nagbabago noon hanggang ngayon, Lord God Jesus. Napakabuti mo, Lord God, sa bawat isa sa amin, Lord God Jesus. Napakasarap magpuri po sa inyo, Lord God Jesus. Hallelujah. Kaya Lord, salamat na maraming Lord God Jesus. Binabalik ko po sa inyo ang pinakamataas na mapurit, parangal, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Everybody say, Amen! Hallelujah! Yan, hallelujah! Sabay-sabay po tayong tumalon, sabay-sabay po tayong sumayaw, sabay-sabay po tayong pumalakpak sa Panginoon. Hallelujah! Sinong excited dyan? Amen! Amen! Hallelujah! Kaya, palakpak po tayo sa Panginoon. Hallelujah! Glory to God! Napakabuti ng Panginoon. Ang Panginoon ay number one talaga dahil wala talagang makakapantay sa
Ikaw ang number one sa aking puso. Hallelujah, Jesus. You're the only one. Problema may dumating. Hallelujah. Magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Problema may dumating. Magtitiwala sa'yo. Salita mo ay di nagbabago. Problema may dumating. Problema may dumating. Magtitiwala sa'yo. Magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Problema may dumating. Problema may dumating. Amen. Hallelujah. Magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Minsan pa problema may dumating. Problema may dumating. Hallelujah. Magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Mga salita mo ay di nagbabago. Mga salita mo ay di nagbabago. Hallelujah! Malakpak! Hallelujah, Jesus! Thank you, Lord. Napakasarap magpuri po sa inyo, Lord God Jesus. Tunay nga, Ama, na ikaw ang number one, Jesus, sa mundong ito, Lord God Jesus. Lord, patuloy ka, Lord God, na maghari. Lord, patuloy ka, Lord God, na paalalahanan ng bawat isa, Lord God Jesus, na kahit anuman dumating na pagsubok, basta Lord, ingatan niyo po sila, Lord God Jesus. Huwag ka pong bibitaw, Lord. Pero naniniwala ko, Lord God Jesus, kaming mga anak mo, Lord God, at naniniwala sa iyo, Lord God, at sumasampalataya sa iyo, Lord God Jesus, na kailanman hindi niyo po kami iniwan. Hindi niyo po kami pinabayaan. Kaya kapatid, alam kong mahirap bumalik sa Panginoon, pero may purpose ang Panginoon sa ating buhay. Huwag lang tayo susuko, huwag tayong bibitaw. Dahil ang pag-asa talaga natin sa mundong ito, walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Pwede po ba nating itaas ang dalawa nating kamay sa Panginoon bilang tanda at pag-aano ng pagsunod po sa Kanya? At sabay-sabayin po nating awitan ng Panginoon at lumihin ang Kanyang presensya, lumihin ang bawat mensahe ng kantang ito. Pwede nating gawing panalangin, kapatid. Hallelujah, Jesus. Ikaw lang ang pag-asa ko, ikaw lang buhay ko, Jesus, yes Lord. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na si Jesus. Ikaw lang ang sasambahin, maliging man ay magdilim, Jesus, yes Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kong naawitan, ikaw lang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laas. Smooth spirit in this house, Lord God. Pag-ibig mo, thank you, Lord, sa aking
ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Yes, Jesus, Lord, paliging alay magdilim, Jesus, yes, Jesus, kahit may suliranin man, ang lagi kong aawitan, ikaw naman. Kahit kailan, yes, Jesus, ikaw nagkulang, biyaya mo sa amin laging laan. Ang pag-ibig mo, Jesus, sa akin walang hanggan. Inibig mo ko noon, kahit kailan, ikaw Inalay mo yung buhay mo, Lord God, para tubusin ang aming mga kasalanan, Lord God Jesus. Kaya, Lord, marapat ka namin purihin sa Espiritu at katotohanan, Lord. Lord, salamat naman dahil meron po gathering na ganito, Lord God Jesus. Salamat, Lord God Jesus, dahil patuloy ka, Lord God, magagabay sa bawat araw sa amin. Jesus. Hallelujah. Nagilag ang tapat sa dalangin ko. Yes, Lord, amoy itibig mo. Kahit ako ay ganito, walang katapusan. Mahal mo, walang pinipili ang puso ko. Panginoon, dakilang kang tapat, Yes, Lord. sa dalangin ko. Ako'y inilig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan Ikaw talaga ang Diyos na buhay na makapangyarihan sa lahat. walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan, ikaw nagkulang. Pagkita natin yung presensya ng Panginoon. Biyaya mo sa Ay, ng Panginoon, tumikilos sa gabing ito. ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan, hindi ka nagkulang. Biyaya mo sa akin. Thank you, Lord, sa presence na ito, Lord God Jesus. Salamat po, Lord God, sa Panginoon Espiritu, Lord. Sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Lord, thank you, Lord, sa presence na ito, Lord God Jesus. Salamat, Lord. Napakabuti mo, Lord God Jesus. Napakalawak talaga ng pag-ibig mo, Lord. Jesus, wala kaming dapat ipagmalaki, Lord God Jesus. Dahil ang lahat ng meron dito sa lupa, Lord, ay galing lamang sa Lord God Jesus. Lord, salamat po, Lord, sa bawat
paalala, sa bawat pagyakap po sa amin, Lord. Salamat sa presence mo, Lord God Jesus. Muli kantahin natin ang bridge ng kanta at sabihin natin kanina, doon siya na. Panginoong dakila kang tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ng pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Panginoon, dakila kang tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Walang pinipili ang puso mo. Walang pinipili ang puso mo. Yes, hallelujah, Lord God Jesus. Tunay na Ama, na wala ka talagang pinipili, Lord God Jesus. Pakalawak ng iyong pag-ibig, Lord God Jesus. Sabi nga po sa kanta, dakila ang iyong katapatan. Walang katapusan ang iyong pagmamahal. Wala kang pinipili. Salamat, Lord God Jesus. Salamat, Lord. Hallelujah. Lord, sa araw na to, Lord God Jesus, dalangin ko po, Lord God, na samahan niyo po, Lord God, ang magpapahayag po ng banal na salita, Lord God Jesus. Pagkubig mo po siya, Lord God, ng iyong banal na Espiritu, Lord God Jesus. Itago niyo po, Lord God, siya sa iyong likuran, Lord God, upang sa ganon, makikita ka namin, Lord God, sa kanyang harapan, Lord God Jesus. Thank you, Lord. Salamat, Ama, sa kantang ito na pinaremind niyo po ulit sa amin, Lord God Jesus. Salamat, Lord God Jesus, sa pag-asa, sa pangako, Lord God, na binababa mo, Lord God, sa araw-araw, Lord God Jesus. Kaya kapatid, patuloy tayo na lumakad at sumunod sa Panginoon. Jesus, patuloy tayong manalangin na may pasasalamat sa Panginoon. Yes, hallelujah, Jesus. Kaya kapatid, ang buhay natin ay hiram lamang sa Panginoon, kaya ang buhay dapat hindi natin po sinasayang. Habang may oras pa, habang may panahon pa, kapatid, magpatuloy lang po tayo sa pagpipili sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. Lord, sa mga makikinig ng mensahe sa araw na to, Lord God Jesus, dinadalangin ko po sila, nabigyan niyo po sila ng kaalaman, knowledge, karunungan na nagmumula po sa inyo, Lord God Jesus. Upang sa ganon, mas maunawaan at mas maintindihan pa po nila ang iyong mga salita, Lord God Jesus. Upang sa ganon, ma-apply po din namin sa aming mga sarili, Lord God Jesus. Lord, kaming maging halimbawa, Lord God, sa iba po, Lord God, na hindi pa po nakakilala po sa inyo, Lord God. Gamitin niyo po kami bilang yung instrumento, Lord God Jesus, sa mga makikinig, sa mga papakinggan po namin o mga babasahin namin mga about sa verse na about sa Bible, Lord God Jesus. Turuan niyo po kami, Lord God Jesus. Hallelujah. Kaya Lord, maraming salamat po, Lord God Jesus.
binabalik ko po sa inyo ang pinakamataas na papuri at pinakamataas na pasasalamat at ang pinakamataas na pagkaluwalhati ng Lord Jesus. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng anak ng Diyos ay sumigaw ng malakas na Amen! Amen! Magandang gabi po sa ating lahat. Happy midweek service po sa ating lahat. Welcome po sa huling midweek service natin para sa buwan ng Marso. Tatapusin po natin ngayong gabi ang ating sermon series na Moving Forward with Faith. Tama po. Nung unang Wednesday po, kung naaalala po ninyo, inaral po natin na we will grow our faith sa pamamagitan ng pag-ayuno o pagfa-fasting. Nung pangalawang Wednesday, inaral naman natin na isang paraan para mapalago ang ating pananampalataya ay sa pamamagitan ng pagbabasa ng Bible. At isa po yan ang isa sa mga paraan para tayo ay makapagbasa ng Bible ay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng daily devotion. Meron na po ba sa inyo ang nagde-daily devotion na? Amen. Amen. At pangatlo, consecration. Ito po yung pagtatalaga ng buhay sa Lord. Yung wala tayong ibang gagawin, kundi ang ilaan yung oras kay Lord. Kadalasan po, ito yung kakambal ng fasting. Consecration. At last week, inaral naman po natin ang tungkol sa prayer. So ngayong pong huling Wednesday ng buwan ng Marso, tatapusin po natin yung moving forward with faith. At iyan po ay sa pamamagitan ng fellowship. Pakisabi nga po, fellowship. Fellowship. Ayan. Alam niyo po ang fellowship, it started in the early church. Yung dating-dati pa pong church na mababasa po natin sa Book of Acts, dyan po nagsimula ang fellowship. The early church in the Book of Acts is very different from the modern churches that we have today. Yung mga pag sinasabi po natin na church, ang napipicture po natin maraming upuan, ano pa? Ano pa napipicture nyo? Pag sinabing church, maraming upuan, may mga instrument, may drums, may tugtugan, mayroong speaker, ano pa? May building, may mga tao, marami, ano pa? Dumadating kada linggo. Yan ang church pag napipicture natin. Pero hindi po ganyan ang early church. Ibang-iba po sa mga church sa ngayon. At paano po sila nag-iba? Ano po yung kanilang pagkakaiba? Meron pong napakalaking pagkakaiba. At yan po ay ang mga tao noong early church. Hindi lamang po sila nagpupunta sa church na building
tuwing araw lamang ng linggo. Hindi lang po siya once a week. Ang early church po ay nagfo-focus sa fellowship. Sa katunayan po, araw-araw, pakisabi po, araw-araw. Araw-araw. Araw-araw po silang nagbababad sa salita ng Diyos. Araw-araw po silang nag-worship. Araw-araw po nilang dinadakila, itinataas ang Diyos nating buhay. Araw-araw po silang nagpapalakasan sa isa't isa. Araw-araw silang nagbabasa ng Biblia. Kaya po, ang kanilang pinakabahay-sambahan, hindi po isang magarang church. Ang tawag po, upper room. Pakisabi po, upper room. Upper room. Yung upper room, literal po yun na kwarto sa itaas. No, may second floor ng isang bahay, yung kwarto sa itaas, kaya tinawag na upper room, doon sila nagtitipon-tipon. Oh, imaginein po ninyo, halimbawa, no, yung bahay nila Brother Pepito, yung ibaba, sala, upper room, yung kwarto sa taas. Yun na, doon lang nagtitipon-tipon yung mga tao noon at doon sila nagkikita-kita. Pero araw-araw po yun nilang ginagawa. Amen? Amen. Amen. Ngayon po, ang early church po, it is born of Pentecost. Pakisabi po, born of Pentecost. Born of Pentecost. Yan po ang aking point number 1. Ang Pentecost po ay ang unang araw na bumaba ang Holy Spirit na ipinangako ni Jesus sa kanyang mga tagasunod na iririgalo niya ang Holy Spirit sa kanila. Kaya, alam niyo po, pagkatapos magbabad sa salita ng Diyos, magbabad sa panalangin, magbabad sa pakikipag-fellowship, ang mga tagasunod ni Jesus, tinupad po ni Jesus ang pangako niya sa kanyang mga tagasunod. Ano nangyari? Bumaba ang Holy Spirit. Napuspos sila ng Holy Spirit. Ano nangyari kasunod nun? Pagkatapos sila manalangin, nagulat sila. May apoy sa kanilang mga ulo. Biruin nyo yun, ang galing ano? Nakakakilabot. Gusto nyo rin pong ma-experience yun? Nagpe-pray lang kayo, matinding prayer. Pagkatapos sa matinding prayer, pagdilat ng mata ninyo, aba! Si Kuya Jordan may apoy na sa ulo. Amen. Si Ate Princess may apoy na sa ulo. Ganun po yung nakita nila. Tapos, nagsasalita na sila ng iba't ibang wika na hindi naman nila inaral. Ang galing ano? So, yun po yung unang araw ng Pentecost. Yun po yung unang araw na bumaba ang Holy Spirit sa mga tagasunod ni Jesus. So yung pong early churches, it is born of the Pentecost. Dahil po sa kanilang pagde-devote ng kanilang oras, ng kanilang lakas, sa mga katuruan ng Diyos, sa pakikipag-fellowship, to the breaking of the bread. Ibig sabihin po niyan, nagsishare po sila ng kanilang pagkain sa bawat isa. At nananalangin po sila ng walang humpay. They committed themselves to the Word of God. Yung salita ng Diyos, araw-araw, gabi-gabi, nagbababad po sila. Wala po silang cellphone noon eh. Wala silang mga libangan. O kung may libangan man nung panahon na yon, hindi po yun ang kanilang inaatupag. Kundi nagbababad sila sa salita ng Diyos, sa panalangin, sa pakikipag-fellowship, araw-araw. Hindi lang kada Sunday, hindi lang Wednesday at Sunday. Sila po, araw-araw. Pakisabi po sa katabi, araw-araw. Araw-araw. Ay, naku, nakaka-challenge, ano? Nakaka-challenge. Ang early church po is a tight-knit community. Ibig sabihin po, close na close po sila. Close na close po yung mga followers ni Christ. No? At ang kanila pong kalakasan bilang grupo, mababasa po natin sa Acts chapter 2, verse 44 to 45. Sige nga po, Brother Jordan, pakibasa. All the believers
were together and had everything in common. 45. They sold property and possessions to give to anyone who had need. Maraming salamat. Ate Princess, pakibasa sa wikang Filipino. 44. At ang lahat ng mga nagsisampalataya ay nagkakatipon at lahat nilang pag-aari ay sa kalahatan. 45. At ipinagbili nila ang kanilang mga pag-aari at kayamanan at ipinamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Ayun. Nandun po ang kanilang kalakasan bilang grupo. Wala po kahit sino man sa kanila ang nangailangan. No one was in need. Bakit po? Kasi lahat po sila, they cared for each other. Lahat po sila may malasakit sa bawat isa sa grupo. Wala pong nagdadamot. Lahat nagbibigayan. Ang mga tagasunod po ni Kristo, hindi po sila nagdadamot, hindi po sila handang-handa po nilang ibigay kung ano ang meron sila. Nabasa po natin, di ba? They sold their properties. Ipinagbili nila kung ano ang meron sila para maibahagi sa kanilang grupo kung ano ang kanilang pangangailangan. Ayan. Kung ano ang pangangailangan ng church. Ayan. Ngayon, kung titingnan natin, ito po ba ay nagagawa pa natin sa panahon na ito? Araw-araw, talaga bang tayo ay nakakapagbabad sa salita ng Diyos? Araw-araw, tayo po ba ay nakakapagbabad sa panalangin? Araw-araw, tayo po ba ay nakakapagbabad sa devotion? Araw-araw, tayo po ba ay nakakapagbabad sa pakikipaghati ng tinapay sa ating kapwa? Pakasiyasan po tayo lahat. Point number 2. Ang early church po is empowered by God. Pakisabi po, empowered by God. Empowered by God. Napakarami pong mga signs and wonders ang na-perform ng mga apostol, no? Nung panahon ng early church. Wala na po, no? Nakaakyat na ulit si Jesucristo sa langit ng mga panahon na yan. Pero noong mga panahon na yon, napakarami pong mga himala ang na-perform ng mga apostol, no? At ang mga himala na to, ang mga signs and wonders na to, ito po yung nakapag-enable sa early church para magkaroon sila ng impact sa ibang tao. No? Kasi kadalasan po, tayong mga anak ng Diyos, tayong mga Kristiyano, tayo po ang nagagamit ng Diyos para maging instrumento, para maging channel of blessing sa iba. Tama po? Amen. Amen. Kahit po sa panahon na ito, ganun din. Hindi natin namamalayan, nagagamit pala tayo ng Lord para makapag-witness sa ibang tao. Ano? Signs and wonders po yun ng Lord. May hindi natin alam, meron tayong kaibigan na down na pala siya sa kanyang buhay. Pero dahil nagkita kayo, nagkausap kayo, nabahaginan mo siya ng salita ng Diyos, napayuhan mo siya, di mo naman sinasadya. No? Matutuwa ngayon yung kaibigan mo. Yun ay isang sign at wonder. Merong kang nagamit ka ng Lord, no? Na para ma-ministeran yung isang pamilya na meron sa kanilang may karamdaman. Na pag-pray mo yung kapamilya nilang may sakit, gumaling. Pinagaling ni Lord, di ba? Nagamit ka ngayong instrument para iparanas, ipamalas sa kanila yung kagalingang nagmumula sa Diyos. Signs and wonders po yan. Marami pong ganyan ding nangyayari sa panahon na ito. Ano? So, tayo po, wag po tayong, lagi po nating asamin na tayo ay maging instrument ng Lord.
na tayo ay maging daluyan ng kalakasan, ng power na nanggagaling kay God. Ayan. So ano po ulit ang point number 2? Empowered by God. Yan po ang meron sa fellowship. No, ini-empower po ni God yung mga fellowship. Dahil sa pamamagitan po ng fellowship, within those fellowships, ginagamit po ng Lord yung mga fellowships para yung kanyang kapangyarihan ma-exercise. Ayan. Dahil po yung mga fellowship na pinangungunahan ni Lord, yan po yung mga ginagamit niya para makapag-abot dun sa mga kaluluwa na wini-will niyang ipamalas ang kanyang kapangyarihan. Ayan. Kaya tayo ngayon sa ating community, taas kamay, sino po ang may gusto na ang kapangyarihan ng Diyos ay dumako sa atin, dumaan sa atin, taas kamay. Amen. Amen. Yan, para tayo ay maging daluyan ng kapangyarihan ng Diyos na maipapamalas ng Diyos sa ibang taong nangangailangan ng kanyang presensya. Ayan. Pangatlo po, pakisabi, gifted to give. Gifted to give. Ayun, gifted to give. Ang ganda po, ano? Gifted to give. Ito pong pangatlong punto natin sa early church na pwede po nating mai-apply ngayon sa panahon natin ngayon. Ang lahat po ng mga tagasunod ni Jesus, lalo na po nung panahon ng early church, talagang lagi po silang sama-sama. Pakisabi, laging sama-sama. Lagi sama-sama. At marami po silang bagay na pinagkakapare-pareho. No? Ano binasa kanina ni Brother Jordan? They sold property to give to those in need. No? Ipinagbili yung kanilang mga ari-arian. Handang-handa silang magsakripisyo. Pakisabi po, sakripisyo. Sakripisyo. Handang-handa po silang magsakripisyo para sa kanilang kapwa mananampalataya. No? Handang-handa silang ibigay kung ano ang meron sila alang-alang sa kanilang kapwa mananampalataya. Pero kung titingnan po nating maigi, mga kapatid, mga minamahal brothers and sisters in Christ, hindi po sila umabot sa punto ng communal living. Ano yung communal living? Yung, sige, lagi-lagi naman tayo nakikita-kita, sama-sama na tayo sa isang bahay. Hindi po sila nagsama-sama sa isang bahay. Hindi naman. Hindi po sila communal living. No? Meron pa rin silang kanya-kanyang mga ari-arian. Kaya nga nabasa natin, di ba? May mga ari-arian silang na ipagbebenta kung kinakailangan ipagbenta. At hindi sila nakakapos, hindi sila nawawalan. Bakit? Ang lahat kasi ay nagbibigay, nagtutulong-tulong. Hindi sila umaasa sa isa, dalawa, tatlong tao lamang sa loob ng church. Ang lahat ng tao sa church ay nagtutulong. Tulong. Yan po ang kagandahan ng early church. Walang nagsasabi na, oy, wala akong pangbigay. Kaya na yan ni Brother Jordan. May sweldo yun eh. Ako wala akong sweldo eh. Wala po silang ganong kaisipan, mga brothers and sisters in Christ. Wala po silang ganong kaisipan. Ang kaisipan po nila, ang Diyos, ang tumutugon sa kanilang pangangailangan, hindi po sila nagkukulang. Kahit anuman ang kanilang natatanggap, bukas palad, bukas puso po silang nagbibigay sa church. At ang Diyos rin naman ang nagpapala sa kanila. Ngayon, kapag may nangangailangan sa church, handang-handa silang ipagbili kung ano man ang property na meron sila. At hindi sila nawawalan. Galing ano? Ang galing ng pagpapala ng Lord. No, kasi bukas palad eh. Ayan. Ang tawag po doon ay sacrificial
generosity. Handang-handa ka mag-sacrifice. Handang-handa mong ibigay kung ano yung meron ka. Alang-alang sa iyong mga kapwa Kristiyano. Alam mong hindi ka mauubusan kasi ang pag-iisip mo, itong bagay na ito ay ipinahiram lamang sa akin ng Lord, hindi ito akin, kaya't gagamitin ko para kay Lord. Ang Lord, dahil ibinigay mo para sa Kanya, ibabalik din niya sa iyo. Hindi rin para isubi mo, pero para ipamahagi mo rin sa iba. Ayan. Napakahirap po niyan. Lalo na po sa panahon na ito, na isa pong gauge o pamantayan para tayo ay maging successful ay depende sa kung gaano karami ang naisusubi natin para sa ating mga sarili. Taliwas na taliwas sa katuruan ng unang churches. Pang-apat, pakisabi po, unspeakable joy. Unspeakable joy. Ayan, hindi maipaliwanag na kaligayahan. Hindi maipaliwanag na kagalakan. Basahin nga po natin, Ate Princess, sa verse 45 to 46. 45 to 46. They sold property and possessions to give to anyone who had need. Every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts. Ayun. Together With glad and sincere. with glad and sincere hearts. Pakibasa po yung 46 sa wikang Filipino, Kuya Jordan. 45 to 46 lang. 46. Araw-araw, nagtitipon sila sa templo at naghahati-hati ng tinapay sa kanilang mga bahay. Lubos ang kagalakan nila sa kanilang pakikibahagi sa pagkain. Lubos ang kagalakan nila. Amen. Ayan, nakita po natin ano, kapag sila po ay nagbabahagi sa isa't isa, nakikita po natin yung pagiging bukas palad nila dahil lubos ang kagalakan. Hindi maipaliwanag yung saya. No? Yung nakakatawa. Kapag sila po ay nagkikita-kita, hindi naman po parang party. No? Parang party, pero hindi party kasi yung party unruly yun eh, magulo, no? Hindi sila masaya pero hindi magulo. Happy lang. Pero wholesome. No? Kasi halimbawa yung happy sa TikTok malaswa eh, no? Hindi ganoon. Happy pero wholesome. Ayan. Hindi nila maipaliwanag yung kanilang kagalakan. Pakisabi po, kagalakan. Ayun. Pag sila po ay nagpupuri ng sama-sama, hindi daw po maipaliwanag yung saya. Nakaramdam na ba kayo ng gano'n? Yung hindi maipaliwanag na saya? Yung hindi mo ma-explain kung bakit ka happy? Wala kang sakit. Ano? Wala kang sakit. Oh, ganda. Kaya alam, napaliwanag mo wala kang sakit. Hindi mo paliwanag, ba't kaya ako masaya? Ba't kaya ako active ko kaya? Ay, nakwento ko yun, Ate Princess, nung Sunday. Diba sabi ko sa'yo, Friday, Saturday, 3 araw po kaming walang tulog. Saya. Pero Sunday, 3 araw ko nang halos konti lang ang tulog ko. Tapos may nararamdaman pa ako sa aking tiyan. Pero hindi ko po maipaliwanag yung aking kagalakan. Oh, saya-saya ko. Basta kapag kay Lord, grabe yung galakan. Oo. Basta po pag tayo na kay Lord, hindi po natin maipapaliwanag talaga yung kagalakan, yung kasayahan na ating nadarama. Amen. Ayan. Yung po yung meron silang kagalakan nung panahon ng early church. Ano? Kahit po si Apostol Pablo, nung siya ay sumusulat para sa mga taga-Filipos, para sa mga Philippians. Ayan, mga taga-Filipos. Nung sumusulat po siya para sa mga Philippians, kahit siya ay nakakulong, bilo yun, nakakulong na,
kahit siya ay nakakulong ng sumusulat para sa mga taga-Philippians, ang kagalakan daw niya umaapaw. Pero niya nakakulong, masaya. Ganun yung na kay Lord. Nakakulong pero masaya. Sabi ni Kuya Jordan, baliw pala yun eh. Nakakabaliw talaga si Lord. Iba talaga kapag iba yung fire. Iba yung apoy. Hindi mo paliwanag. Kahit ikaw ay nasa isang sitwasyon na kagaya halimbawa ni Pablo na nakakulong siya. No? Nakakulong na siya eh. Papatayin na si Pablo eh. Pero, ano nangyari? Binabahagi niya pa rin yung salita ng Masaya pa rin siyang nagbabahagi. Masaya pa rin siyang Susulat. nagpapaalala sa mga tagasunod ni Kristo na huwag kayong bibitaw, huwag kayong give up, huwag kayong mag-alala sa akin, kahit ako'y nakakulong, magpatuloy lamang kayo. Hindi siya nagpaawa, si Apostol Pablo. Nagpapalakas pa siya ng kalooban. Tama? Amen. So, yun po yung kagalakan, unspeakable joy. No? Tayo sa church ngayon, sa makabagong church. Ay, ayokong mag-church. Makikita ko si ganito, galit kami niyan. Hindi kami bati. No? May ganun ba? May ganun minsan Ay, Amen. nandun si brother may atraso pa sa akin yan si brother. Susunod na ako atin pag okay na yung atraso niya. Nagkakahiya. Ay, si sister may ginawa to sa aking masama eh. Susunod na ako atin o kaya lipat na ako ibang church. No? Sa lumang church wala pong ganun. Nagmamahala ng bawat isa. Nagpapatawaran ng bawat isa. Kasi nakaangkla po sila eh. Committed po sila sa Word of God. Ano man yung sinasabi sa Word of God, hinusunod nila. Sabi sa Word of God, magpatawaran, nagpapatawaran. Sabi sa Word of God, mag-unawaan, nag-uunawaan. Sabi sa Word of God, nagbigayan, nagbibigayan sila. Sabi dito, di ba, they committed each other to the Word of God. They committed each other to fellowship. Ibig sabihin po nun, ng salitang commit, ng salitang devoted, loyal po sila. Kung ano yung sinabi, yun ang ginagawa. Yun yung sinabi ng Word of, hindi ko po sinabi yun Sinabi po ng Book of Acts yun. Sinasabi po natin, hindi nagsisinungaling ang Biblia. So, ibig sabihin po, nung panahon ng early church, ang mga tao, kung ano ang sinasabi ng Biblia, yun ang kanilang ginagawa. Yung mga tagasunod ni Kristo na talagang nag-alab sa Kanya. Kaya mga kapatid, walang excuse. Pakisabi po sa katabi, walang excuse. Walang excuse. Walang excuse. Hindi natin pwedeng, kasi ganito, kasi ganyan eh. Wala pong excuse. Bible lang po ang magiging basihan natin. Bible lang po ang lagi po nating pamantayan sa lahat ng ating desisyon, sa lahat ng ating hakbangin, sa lahat ng ating iisipin, Bible lamang. At wala nang iba. Ayan. Panglima, reaching the lost. Pakisabi po, reaching the lost. Reaching the lost. Ang early church po, hindi po siya napagod, hindi siya nawala sa kanyang misyon na umabot ng mga nawawala. Ayan. Mababasa po natin dun sa dulong verse. Pakibasa nga po, verse 47, Ate Princess. Sabi po, na nangagpupuri sa Diyos at nangagtatamo ng paglingap ng buong bayan at idinagdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong nangaliligtas. Hallelujah! Basahin po natin sa English, Kuya Jordan. Verse 47, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved. And the Lord added to their number daily those who were being saved. Dahil sila po ay nakakapit sa salita ng Diyos, sila ay araw-araw nagbababad sa panalangin, araw-araw nagbababad sa salita ng Diyos,
araw-araw nakikipag-fellowship, araw-araw nakikipagbahaginan sa isa't isa, araw-araw nagtatalaga ng buhay para sa Diyos, ibinalik po ng Diyos sa kanila. No? Ibinalik po ng Diyos sa kanila yung kanilang pagpapagal. Ano po ang ibinalik ng Lord? The Lord added to their numbers daily those who were being saved. Araw-araw, daily, dinadagdagan sila ng bilang nino? Lord. Ni Lord. Amen. Palakpakan natin si Lord. Ang galing, ano? Yung mga naliligtas, sa pamamagitan ng fellowship nila, nadadagdagan. Hindi every Sunday. Hindi every month. Every day. Nadadagdagan. Ang galing ni Lord. Ano? Amen. Dahil sa fellowship. Naaabot yung mga naliligaw. Amen. Kaya kapatid, napakahalaga ng fellowship. Uulitin natin, bakit mahalaga ang fellowship? Number 1, dahil it is born of the Pentecost. Number 2, mahalaga ang fellowship dahil it's empowered by God. Number 3, mahalaga po ang fellowship dahil sa pamamagitan ng fellowship, we are gifted to give. Number 4, napakahalaga ng fellowship kasi makakaranas tayo ng unspeakable joy. At panghuli, sa pamamagitan ng fellowship, we can reach the lost. Kaya naman tayo, di ba? Lagi, nung tayo pa ay may physical church pa, pre-pandemic, hanggat maaari, nagbubuo tayo ng gawain araw-araw. Meron tayong midweek service kada Wednesday. Meron tayong morning service, afternoon service. Tama ba? May practice ng music, may prayer meeting pag Biyernes. Tapos madami tayong mga cell group. 'Di ba? Nadumang tayo nagsi-cell group sa Momo and Daddy. Ano, nami-miss niyo ba 'yun? Araw-araw may Monday group, may Tuesday group, 'di ba? May Thursday group. Araw-araw, kaya lang nagkaroon ng pandemya. Bawal na tayo magkita-kita. No? Kaya anong ginawa natin? Karoon tayo hindi tayo pumayag eh. Hindi tayo papayag. Kasi pinipigilan na tayo. Sabi, di ba? Ano sabi nung kanta? Kahit pinipigilan. Okay lang. Okay lang? Kahit pinipigilan, di papayag na tatahimik lang. Di ba? Yun yung sabi doon sa kanta. Kaya hindi tayo pumayag na tatahimik lang. Hindi po. Meron tayong Facebook live broadcast. Di ba? Kaya lang, parang pagkatapos ng Facebook live broadcast, parang may kulang. Nakakapag-live tayo ng message, pero hindi natin talaga naaabot yung ating mga kapatiran. No? Anong ginawa natin? Nagkaroon tayo ng sambahay, caravan. No? Umikot tayo sa mga kapatiran. Kaya lang parang nakukulangan pa rin tayo sa sambahay caravan, ano? Kasi isa-isang bahay lang sa isang linggo ang napupuntahan natin. Anong ginawa natin? Yung sambahay caravan nag-evolve. Naging guided house churches. No? Mga leaders natin ngayon, naghiwa-hiwalay ang mga leaders. Nag-volunteer para bisitahin yung mga pamilya. Ano? Para meron pa ring fellowship. Kasi hindi naman po tayo inaatasan ng Lord na magsimba once a week. Kahit saan po sa Biblia, wala po tayong mababasa magsimba ka once a week. Magsimba ka every Sunday. Wala po eh. Ang meron lang po tayong mababasa, mayroong isang araw na araw ng kapahingahan. At kung tayo po ay magpapahinga,
Saan po ba tayo makakaranas ng kapahingahan? Kundi sa presensya ng Panginoon. Panginoon. Hindi naman tayo magpapahinga. Gusto natin magpunta sa beach, magpapahinga tayo. Kasama. Gusto natin magpunta sa mall. Ang tunay na kapahingahan sa presence ni Lord. Amen. Kaya naging practice na lamang na sa araw ng pahinga, sa araw ng linggo, tayo ay nananambahan. Pero wala rin po tayong mababasa na kailangan magsimba. Magsimba ka ng 1 oras kada linggo. Hindi, wala. Ang sinasabi po doon, makipag-fellowship. Break the bread. Read the Bible. Every day. Pray. Yan ang merong binaba. Pag binasa nyo po yung buong Acts chapter 2, nandyan po yung mga alituntunin. Yung mga reminders po para sa atin na pwede po nating patuloy na sundin o sundan sa panahon natin ngayon. At mababasa po natin dyan sa Acts chapter 2, hindi po pagsisimba, kundi pagsamba ang hinihingi po sa atin ng Lord. Kaya naman, mga kapatid, kahit po tumataas ng muli ang kaso ng COVID sa bansa at nililimitahan natin ang physical contact dahil po sa pagsunod natin sa mga alituntunin ng gobyerno, itong Guided House Church nag-improve na naman. Ginawa na nating interactive house church. Ayan. Kasabay po ng napapanood sa Facebook, maaari na rin po tayong magkaroon ng interaction sa pamamagitan ng Zoom. Libre po yan kayong makaka-access. At pwede nyo pong makausap ang pastor, pwede po kayong makapagtanong sa pastor, pwede po kayong makapagpuri na lahat po tayo ay nagkakarinigan. Ayan, sa pamamagitan po yan ng Zoom. Ayan, pagpasalamat po tayo sa Lord sa regalo ng teknolohiya dahil sabi nga, hindi po tayo hihinto, hindi po tayo titigil para kay Lord. Tayo po ay hahanap at hahanap ng paraan para tayo ay makapag-fellowship. Napakahalaga po ng fellowship para tayo ay lumago in our faith. Para po tayo ay lumago sa ating pananampalataya. Dahil hindi po tayo lalago nang tayo mag-isa lamang. Kailangan po natin yung ating kapwa Kristiyano. Kaya kapatid, kung ikaw na anak ng Diyos ay nagnanasa sa iyong puso na lumago in spirit, be part of the fellowship. Amen. Amen. Halika po, inaanyayahan ko po kayong lahat na magsitayo at tayo po ay manalangin. Hallelujah. Lord God Almighty, maraming salamat po sa gabing ito na inyo pong ipinaalala sa aming lahat ang kahalagahan ng pakikipag-fellowship, Father God. Maraming salamat, Panginoon, dahil ipinaalala mo sa amin na sa pamamagitan, Panginoon, ng pakikipag-fellowship, ikaw, Panginoon, ay nagpapamalas ng iyong kapangyarihan sa pamamagitan namin. Ikaw, Panginoon, ay siyang nagbibigay sa amin ng biyaya upang maging daluyan kami ng pagpapala para sa ibang tao. Na, Panginoon, sa pamamagitan ng fellowship, ay nagkakapalakasan kami sa isa't isa. Kaya naman, Panginoon, kung sino man po sa amin ang nanghihina, Lord, gamitin niyo po ang bawat isa sa amin para mapalakas ang mga nanghihina. Kung sino man, Panginoon, ang nangangailangan ng presensya mo, gamitin niyo po ang bawat isa sa amin para maranasan nila ikaw sa kanilang buhay. Yes, Lord. Father, palakas tinataas ko po ngayong moment na ito ang Touching Heart Community. Lord, ikaw nga po ang siyang patuloy na maging sentro ng aming fellowship, Panginoon. Yes, Jesus. Upang ang aming fellowship
ay magamit mo, Lord, upang makapagbigay ng impact doon sa mga tao, Panginoon, na nangangailangan ng iyong presensya. Gamitin mo, Panginoon, ang aming fellowship nawa upang makapag-reach out, Panginoon, palalo ng mas maraming mga ligaw na kaluluwa, Panginoon, na nangangailangan ng iyong presensya, nangangailangan ng iyong pagkalinga, nangangailangan, Panginoon, ng kaligtasan nagmumula sa iyo. Maraming salamat, Lord. Taglay-taglay namin ang kalakasan, kagalakan na nagmumula sa iyo. Maingat naming ibinabalik ang lahat ng pagsampa. Papupuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat, brothers and sisters in Christ. Magkikita-kita po tayong muli sa susunod na Wednesday, 8 p.m. via Facebook and YouTube premiere. Sa Sunday po, abangan po ninyo 9:30 ng umaga dito po sa ating Facebook page ang ating Divine Sunday Worship Service, which is also a communion service. Ayan. At sa Sunday, sisimulan po natin ang bagong sermon series para sa buwan ng Abril. At yan ay ang Moving Forward with Obedience. Ayan. Napaka-exciting po ng ginagawa ng Diyos sa ating community. Maraming salamat. Magandang gabi. At pagpalain po tayong lahat ng Diyos nating buhay. Good night!